Meron akong dalawang dream car dito sa Japan. Number 1 is yung Toyota GR86 for drifting, and number 2 is yung Subaru WRX GH. 4-wheel drive kasi malakas mag-snow dito sa lugar namin. So meron na lang akong 2 years para makapag-ipon kasi after 2 years pwede na ako makakuha ng driver's license ko and pwede na ako makabili ng sasakyan dito. And a few months ago, nakaisip ako ng way kung paano ako pwedeng mapabilis yung pag-iipon ko para mabili ko yung dream car ko. And meron akong setup na ginawa sa kwarto ko which I call Nerd Lab. And feeling ko dito sa Nerd Lab na to, dito mabubuo lahat ng dreams ko dito sa Japan. And meron akong isang kulang, which is driving simulator or yung drift simulator. So papakita ko sa inyo yung process kung paano ko nabuo yung drift simulator ko from 0 to 100%. Nandito tayo ngayon sa kwarto ko and ito yung Nerd Lab na tawag ko. And kung mapapansin nyo sa gilid, meron pa akong space kung saan pwede ko ilagay yung drift simulator setup natin. Nag-build ako ng drift simulator setup kasi ito yung pinakamalapit or pinaka-realistic na way kung paano ko pwedeng matuto mag-drift. So step 2 is resource hunt. So naghanap ako ng mga bagay na pwede kong magamit na nandito sa kwarto ko bago ako bumili ng mga kailangan ko para makalas ako ng cost. So ang una kong nakita is yung brake fluid bottle ko na ginawa kong alkansya. So yung brake fluid bottle na yon, since 1 year na ako dito sa Japan at malapit na rin siyang mapuno, binuksan ko na. So nung inopen ko yung alkansya, dinala ko siya sa bank dito malapit sa amin, pinakount ko. Nakaipon ako ng 70,000 plus yen. So yung 70,000 na yun yung gagamitin natin na pera para makabili ng drift simulator setup natin. So number 2 na nakita ko is yung MSI na curve monitor na gamit ko for video editing. Yung ginawa ko is nilipat ko yung bracket ng monitor mount and nilipat ko siya sa left side para yun yung gagamitin ko for simulator. So ang third na nakita ko is yung racing seat ng GR86 na ginagamit ko for video editing din. And gusto ko mas realistic siya. Ito yung gagamitin natin na upuan para dito sa setup ko. So ang fourth na nakita ko dito sa setup ko is yung luma kong gaming laptop. So luma na yung gaming laptop ko na to, MSI gaming laptop. Pero yung specs kasi niya, kaya pa maglaro ng mga high-end games. So ito na lang yung gagamitin natin para makatipid ng pera. So ang next ko na nakita is yung luma ko rin na speakers, Pebble V3. Entertainment speakers to, pero ito yung ginagamit ko rin for video editing dati. Pero dahil nag-upgrade ako to PreSonus Aries 3.5, hindi ko na rin ginagamit to. So ito na rin yung gagamitin natin para dito sa drift simulator natin. So next is pumunta na ako sa mga second-hand shop or recycle shop. At dahil 70,000 yun lang yung budget natin, hindi ako nag-aim sa mga brand new na stuff. So first ko na pinuntahan is 2nd Street. So nakakita ako ng G29 na Logitech. Pero hindi ko siya binili kasi wala siyang H-shifter. And medyo mahal siya, 32,000 yen. So equivalent to mga 14,000 pesos na rin yun. So medyo mahal siya, parang brand new na yung price. So hindi ko siya binili. Second is pumunta ako sa Hardoff. Sa Hardoff naman nakita ako nitong Fanatec na steering wheel, direct drive. Ang problema lang is wala siyang pedals. And medyo mahal kasi yung pedals kapag binili mo separately. Habang nag-iikot ako dito sa Hardoff, nakita ko tong wheel stand na Sparco and Gran Turismo collaboration. Medyo luma na yung model pero rare kasi makakita ng gantong price. 6,000 yen lang to. So binili ko na siya. Hindi na rin masama kasi nag-aim din naman tayo sa budget lang kasi hindi naman tayo nag-build ng sobrang mamahalin na setup. So jump to the next day. Next day pumunta ako sa Hardoff Ichinoseki. Ichinoseki is yung next city dito sa amin. So nagbaka sakali lang ako na meron ako mabili na simulator setup dito. Pagpasok ko ng Hardoff, bumungad agad sa akin tong HGP shifter na Moza for 14,000 yen. So habang nag-iikot ako dito sa Hardoff, wala akong makita na steering wheel pero naisip ko na baka meron sa PlayStation section. So pagpunta ko sa PS5 section, nakita ko tong T300RS GT for 44,000 yen. Matagal-tagal ko nang hinahanap tong T300RS GT nito for 3 months na ata. And ngayon, ito na yung araw na mabibili ko siya. So binayaran ko na siya and nung binayaran ko, chinek ko yung details niya. Parang brand new pa nga talaga siya. Parang hindi pa nagagamit. Baka namatay lang siguro yung may-ari. So jump back to the Nerd Lab. Pagka-uwi ko, nilinis ko na agad yung kwarto ko. And pagkalinis ko, in-unbox ko na yung HGP shifter. Yung Thrustmaster T300RS. Sinetup ko na rin yung wheel stand na binili natin sa Hardoff. At pinwesto ko na rin yung bucket seat na nakuha ko sa trabaho ko dito sa Japan. So after ilang hours ng pag-setup, ito na yung final look ng drift setup natin.
dito nagsisimula yung drift journey natin. After 2 years, pwede na akong makakuha ng driver's license ko dito. So for now, yung skills na makukuha natin dito, i-apply natin after 2 years kapag nakuha na ako ng sarili kong sasakyan. So kung gusto niyo ako samahan sa journey ko na to, you may like, comment, and subscribe. And today, we're bringing back car vlogs kung saan nagsimula itong channel na to. So maraming salamat sa panonood. See you on my next one.